Nagpunta po ako dito, Sir Rapitol po, maghingi ng tulong sa iyo. Na ang misis ko, pumunta ako sa trabaho niya, nabalitaan ko ang dinadalayang tao, hindi akong tatay. May mga nagsabi-sabi. Opo. Bakit po may nagsabi ng mga kasama sa trabaho na yung binubuntis niya ngayon at hindi kayong tatay? Kasi po, may dala akong marriage contract. Pagpakita ko po sa marriage contract ko, nagtaka sila. Iba pala ang asawa ni Cleo. Ikaw pala, hindi si Edwin. Si Edwin ang ipinapakilala ni Mrs. sa trabaho bilang mister niya. Yes po. Good afternoon po. Naiyak na po ako sir kasi sobrang stress na po ako sa lalaking yan, which is na simula po nang nalaman niya na nandito po ako sa Pilipinas at nagtatrabaho po ako sa company, ginulo na po ako ng ginulo niyan. Hinayaan ko lang siya, Sir Rafi. Ayoko ma-involve sa ganitong sitwasyon na dapat. Nagkausap na kami niyan. Sabi ko sa kanya, tama na. Kasi wala din pipilitin mo, andito yung mga chat niya, pipilitin mo ako bumalik sa'yo. Wala na rin. Hayaan mo ako mamuhay kasi may mga anak nila akong binubuhay. Ayoko na makisangkot sa buhay mo na, which is ang sobrang gulo na, sir. Partner. Ikaw, Rina. Ikaw. Pinaabot mo talaga sa Rapitol po, ha? Yan ang gusto mo eh. Yan ang gusto mo eh, di ba? Oh, di ba? Di ba sabi mo sa akin, sige, sumumbong ka, kahit sa pulis pa. Makinig ka, huwag ka magdaldal ka, hindi suited sa'yo eh. Makinig ka. Sige. Ha? Ito yung panakot mo sa akin lagi eh. Ito yung panakot mo, which is sobrang stress na ako. Ha? Ano ba talagang gusto mo? Kung magdipagbalikan, ayoko, napupobia ako sa'yo. Sobra-sobra na. Simula, ginulo mo yung trabaho ko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ha? May magulang ako sinusuportahan. Ha? Hindi ka ba naaawa? Anong klaseng tao ka? Ha? Ano ba nagawa ko sa'yo? Ha? Ano ba nagawa ko sa'yo? Bakit kailangan ko paabutin sa ganitong kahiyan? Ha? Sige, pusin mo. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko na sa'yo. Please, manahimik ka. Ang tapang-tapang mo mag-ano kay Sir Rafi, ha? Hindi mo naintindihan ko anong ginawa mo? Nasa Oman ako. Saan ka? Ha? Na-hospital ako sa Oman. Nakulong ako sa Oman. Saan ka? Umuwi ako ng Pilipinas. Nalaban ko lahat. Ma'am, ba't po kayo nakulong sa Oman, ma'am? Nakulong ako sa Oman, sir, kasi ganito yan. Nagkaroon ng problema yung employer ko, which is minamaltrato ako doon. Humingi ako sa kanya ng tulong. Hindi niya ako pinansin. Mas pinaburan niya umuwi sa Capiz dahil daw graduation ng anak niya. Humihingi ako ng tulong sa kanya. Pumunta ka ng OWA, please. Okay. Wala siyang natulong sa akin, sir. Binaliwala niya ako. Bakit ayaw mo na kay mister? Ano pong naging problema? Sinasaktan niya ako, sir. Pinapahiya niya ako sa tao. Lagi niya ako pinapahiya. Yung pamilya, sobra-sobra din yung papapahiya sa akin. Yung anak niya, lalo, inaano ko niyan, hindi ako nirerespeto, which is binigay ko lahat. Inuna ko yung anak niya kaysa sa anak ko. Alam niya nila na tao. Alam yan, birthday, anniversary, ako yan, lahat-lahat. Nasa Saudi ako, 4 years ako sa Saudi. Lahat ng Saudi ko, pinapadala ko yan sa kanya. Binibigyan ko yan ng magandang, yung anak niya. Kung hindi nila, okay, yung sige, okay, ma'am. Sino po yung Edwin? Walang involved dito na tao, sir. Which is napituloy ako sa kanila dahil dyan sa taong yan. Sobra na yan. Katrabaho ko yan. Lahat, sir, dinamay niya. Pati yung dalawang bakla na kasama ko, sir, sa trabaho. Ma'am, bakit kay Edwin ka nakituloy? Ba't hindi sa parents mo, sa mga kamag-anak mo? Wala po akong parents dito, sir. Nasa Capiz ang parents ko. Hindi ako nakituloy sa taong yan. Kaya nga po, sabi niyo po si Edwin ay nakituloy lang kayo sa kanya. Kaano niyo po si Edwin? Katrabaho ko yan. Katrabaho. Bakit sa kanya kayo nakituloy? Nakituloy lang ako niyan, sir. Nung time na wala na po ako kasi ginugulo niya ako niyan, sir. Okay, sir, ma'am. Okay, ginugulo ka niya. Bakit di ka makituloy sa mga katrabaho mong babae? Wala po ako dito, sir, sir, na magtutol. Alam niyo naman po ang dito sa Manila. Sir, grabe talaga yung Ma'am, may mga katrabaho ka bang babae? May katrabaho, sir, akong babae, okay, sir. Pero yung katrabaho ko na babae, sir, may mga asawa yun. Hindi naman po ako, saka yung mga problema namin, sir, na personal, hindi ko yan ino-open sa company, sir, saka sa katrabaho ko. Ma'am, ang ibig ko lang sabihin, kung ikaw po may problema sa inyong mister at iniiwasan mo siya at gusto mong
hindi umuwi sa kanya para matahimik muna ang buhay mo for a certain period of time, dapat nakituloy ka sa mga kaibigan mong babae, sa kamag-anak mo, pinsan mo, hindi po sa isang lalaki na binata na dalawa lang kayo doon sa bahay. Hindi naman po ako, sir, nakituloy sa kanila ng matagal. Sir, may kinuha lang po ako noon. Pagkatapos yan, sir, nakita ko na lang na na-involve na yung tao na yan. Ma'am, o nga po, ilang araw kayo nakituloy dito kay Edwin at sino-sino mga kasama niyo sa bahay? Isang araw lang po ako, sir, nakituloy sa kanila. Opo, maski pa isang araw. Hindi po maganda pakinggan na yung isang babae makikituloy sa bahay ng isang lalaki at silang dalawa lamang doon sa bahay na yon. Ma'am, yung manager po nakausap namin, manager sa work, yung manager mismo ninyo nagsabi na si Edwin ay boyfriend nyo raw po. Si Sir Din, alam po yan ni Sir Din. Na yung tao na yan, wala kaming kaugnayan yan. Nakiusap lang ako niya na makikituloy lang ako hanggat makuha ko yung sahod ko, which is na ginugulo niya po ako. Wala akong mapuntahan. Nag-usap na rin po kami ng taong yan, natigilan mo na ako. Si Sir Din, wala pong alam yan about sa amin. Kaya yung tao na yan, kung ano man yung in-statement niya sa inyo, sir, pwede ko yan i-clear sa kanya. Kausapin ko siya, sir. Isang babae makikituloy sa bahay ng isang lalaki na sinasabi niyang katrabaho niya, whereas meron naman kayong pagkakataon kung gusto niyo na katrabaho niyong babae na lang ang inyong tutuluyan. Na-admit ko yan, sir. May pagkakamali ako doon. Doon ako may admit Yun ko po. Yun po. Admit ko po yan. Okay. Pero, sir, yung... Ma'am, sandali po, ma'am. So, may pagkakamali kayo doon. At yung pagkakamali ninyo doon mula yung duda ni Sir Reynald. At dagdag pa doon yung statement mga kaopisina mo, maging yung manager mo mismo. Mr. Dean Manaobra, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kayo po ang manager ni Cleofe? Yes po. Okay. Bakit niyo po nasabi na si Edwin ay boyfriend ni Cleofe? Eh, yun naman po yung sabi din nila that time, nung nalaman ko. Kasi noong una hindi ko naman din alam Kasi magkahiwalay naman sila ng area, kaya hindi ko rin naman alam. Nalaman ko lang din itong, kailan ba, June ata or July na. Mga ganun po. Saka mo nalaman na magkasintahan itong dalawa? Yes po. So, ang pagkakala mo ba si Cleofe ay dalaga? Hindi ko po alam. Kasi hindi ko naman din po tawag dito, tinanong din kung dalaga or may asawa. Basta't ang pagkakaalam mo na lang, base po sa mga narinig mong balibalita, salita, ay magkasintahan itong dalawa, si Edwin at si Cleofe. Tama po? Yes po, yes po. Ayan na, sabi ng manager mo mismo. Kumprantay mo si Sir Din. Si Sir Din, sir, wala pong alam talaga yan. Kaya dapat hindi nadadamay si Sir Din dito. Kasi yung trabaho namin sir, per area po yan, which is magkahiwalay po kami ng area. Kung ano man po yung mga statement na napunta dyan, sir, hindi po yan na ano ni Sir Din. Na-admit ko, Sir Rafi, na about dyan, yun yung pagkakamali ko, which is nakituloy po ako sa bahay nila. I admit po, na-admit ko po yan. Okay. Pero sir, yung ipapahiya niya ako, sir, hindi, ilang beses ko na siyang kinausap, sir. Sabi ko, mag-usap tayo ng maayos. Okay, bakit kailangan mo ipadala dito? Ano ang gusto niya? Okay, anong gusto mo sa mangyari? Ang gusto ko lang, Cleo, tinatanong kita kung sino ang tatay ng dinadala mo ngayon. Hindi, wala kang reason. Dahil wala tayo, naghiwalay na tayo. Simula nang nasa abroad ako, wala ka nang pakialam sa akin, di ba? Anong sinabi mo sa akin? Naghiwalay? Dinura ko lang lahat. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magsinungaling, Rinald. Pagdating mo sa abroad, nandun ka sa miga mo sa Laguna. Tapos tumawag ka sa akin, naghingi ka ng tulong, kukunin kita. Natandaan mo na tumawag ako sa'yo. Yan ang problema sa'yo ang bunganga mo kasi dinadala mo sa madalian Makinig ka muna sa akin, makinig ka muna bago ka magdaldal. Di ba? Pag galing mo sa Oman, i-direct to the point mo. Diba, pag galing mo sa Oman, anong gusto mo? Sa miga mo ikaw nakituloy? Mga miga ko, kaya ang mga
amiga, kuya. Na ano yan? Lahat yan tumulong niyo sa akin na nakahon ako sa... Wala tayong... sa abroad. Pakinggan mo muna ako bago ka magsalita. Ma'am, pwede ba pagbigyan natin siya makapagsalita, Ma'am Cleofe? Pati nanay ko, napupobiya na sa'yo. Ano ba? Ma'am, pwede ba pagsalitaan natin si Sir? Okay lang po ba? Sige, sir. Okay, sige. Oh, Sir. ganito, pag galing mo sa Oman, di ba, dumating ka laas 2023 ng November. Tapos after December papuntang January, nagtawag ka sa akin nga tulungan kita, nga kunin kita doon. Sabi ko, sige, basta magbago ka na. Sabi niya, okay, hindi na akong ganito, ganyan. Tapos nagpangako ka, mag-aral ka, pinaaral kita. Kinuha ko siya doon, pinaaral ko siya dito sa Midik. Pina-enroll ko siya sa Midik. Nagsama kami dito sa Taguig, nag-board kami simula February 2 hanggang ngayon. So ano pong pinupunto nyo? Ang pinupunto ko sa kanya, tinatanong ko siya, share, kung sino ang tatay ng tinadalaya ngayon. Kasi magsama pa kami simula February hanggang February, March, April, May. Ma'am? Yung record ko, puntahan natin para malaman mo. Ha? Ma'am? Hindi ako buntes. Bula nga pinasok mo lang. Hindi mo alam? Grabe, papapahiya mo sa akin. Dinala mo pa ako dito sa kay Sarate. Sus Maria Josep Cleo, ka na. Huwag mo na i-deny. Ang sabi mo sa akin, ito pa sir, ang sabi sa akin, alam mo ako anong sakripisyo ko yan sa kanya? Halos, ga-overtime ko magdamag sa trabaho ko para lang sa kanya. Sunduin ko siya. Ihatid sundo ko siya sa trabaho. Baka sir, busog lang siya, kakakain lang niya. Hindi kaya yan? Alam mo sir, yun? Oh. Nandun ako sa trabaho, tinawagan ako, mapacheck up daw kami. Sino sabi? Hindi ka, so sinungaling ka. Ay. Okay. Pa-check up daw kami. Pinagsahan mo ako na pa-check up tayo? Ha? Sabi niya, kundi sakay na kami sa motor. Nagsakay na kami sa motor, sabi niya, sabi ko, ang pera ko dito, kulang 1,000 lang to. Siya, wag na lang tayo magpa-check up. Mamalingki na lang tayo. Oh. Sinungaling ka, sinungaling ka. Sinungaling mo. Ako pang ginawa mo, sinungaling. Ano bang gusto mo? Rinan, ano bang gusto mo? Wag ka na Isis. Ayoko makunan siya. Ilang buwan na ho yung tiyan nyo, yung pag pinagbubuntis nyo. Ma'am, ayoko kitang makuna, ayoko kitang ma-stress. Bawal po sa buntis ang ma-stress. Ilang buwan na ho ba? Ako, sir. Ipapag ko yan sa inyo, sir. Pupuntahan ko, kukunin ko yung record ko doon. Sinungaling kang tao ka. Ma'am, buntis ba kayo o hindi? Hindi po ako buntis, sir. Kasi nagkaroon po ako ng pikos po sa ano ko. Yan po ang pinunta ko doon na nagpa-check up po ako. Okay, may pikos po kayo kaya malaking tiyan nyo. Ano? Grabe. Ba't ka tumatawa, Sherry? Sabi ni Sherry, ma'am, sabi ni Sherry, pareho lang daw kayo pero si Sherry hindi naman malaking tiyan. Yun yung sinasabi mo, yung magpapaya mo sa akin, tandaan ko talaga. Makinig ka. Sabi mo, doon ka titira kay auntie mo. May tiya ka doon sa Las Piñas. Tapos sir, paghatid ko siya, di ba, uwi siya doon sa bahay, sa boarding house namin. Kinabukasan, ihatid ko siya. Doon ko lang siya hinahatid sa kanto. Sabi ko, saan ang bahay ni auntie? Turo mo siya, sabi niya, wag. Kaya baka makita ka ni auntie. Ganito na lang po. Willing ho ba kayo, ma'am, na ipa-DNA test yung... Aling ka! Ginadala mo ako sa mga ganito. Sir, wala na kami kaugnayan yan, sir! Wala na kami kaugnayan yan! Hapon yan sa akin! Ma'am, willing ba kayo magpa-DNA test kahit na buntis kayo, kahit wala pa, hindi pa lumalabas yung sanggol? Sobra ka na pagpapahiya mo sa akin, Rinal! Ano bang gusto mo? Ha? Ano bang gusto mo? Ma'am, ganito, dalawang stages yan. Una, pregnancy test kita. Payag ka. Payag po ako, sir. Sobra ka na, Rinal. So, payag ka sa pregnancy test, tama? Tama po, sir. Okay. Tama po. Pag nag-negative ka doon, stop na tayo. Ibig sabihin, nagsasabi ka ng totoo at itong si sir, mali yung mga impormasyon na tanggap niya.
Tama. Inaano ko pa sa inyo, bago po ako nag-ano dito sa Pilipinas, wala po akong kampanya. Okay, doon sa kapag tao. halimbawa, ma'am, lumitaw na kayo ngay pregnant, so ang susunod doon, paternity test ko kayo. Tama? Gagawin ko po lahat-lahat yan. Gagawin ko po lahat-lahat Okay, yan. yun lang po. Ano bang gusto niya? Yun lang. So, ano pang gusto mo? Yun lang. Payag naman si ma'am. Sige, sir, payag ako Yun yan. lang. O sige, hintayin lang natin yung resulta. Okay, ma'am. So, pupunta po kami sa inyo. Kasama po yung mga taga-ECDNA para gawin na po yung proseso. Okay, ma'am? Sobra na nakakahiya, sir. Sobra-sobra na talaga. Sobra-sobra na, sir. Sir Rafi, yung ginagawa niya sa akin. Ano ba talagang gusto niya? Ha? Ano ba talang gusto mo, sir? Wala ako yan. Hindi kita pinapahiya, Cleo. Hindi kita pinapahiya. Ako ang pinapahiya mo eh. Simula nga yung umalis ka, 26 lang tayo nagkita. Tapos hindi ka malang sabi ko, walang reply ang chat mo ah. Wala pa rin. 'Di ba? Sabi ko sa iyo. Ano pa ang gawin mo Tapos sa akin? ang Dapat. pag sunod na linggo nalaman ko doon ka na pala na tutulog sa lalaki. Sir Dean. Sobra ka. Yes po. Okay. Nagpala ba ng maternity leave itong si Cleofe? Wala pa po. Wala pa po siyang pinapile. Okay. Kasi hindi rin po niya naman na-verify kung buntis po talaga siya o hindi. Okay. Sige po, i-verify po namin yun sa pregnancy test kasi po Sige po. naman po siya. Salamat po, Sir Dean, ha? Sir Dean, thank you po. Yes, sir. Thank you po, Sir Rafi. Okay. May gusto sabihin kayo kay Sir Reynald, kay Mister? Tigilan mo ko, Rinal. Nagmamakaawa ko sa'yo. Hindi na dapat tayo umabot dito. Ang akin lang, sir, hindi na dapat kami umabot sa ganito. Kaso siya lang ang makulit talaga. Sobrang kulit niya sa akin. Lahat ngayon, isasabi, i-direct ko din sa inyo, nawalan ako ng trabaho. Ano gagawin ko? Ha? Ikaw, nagpatakain ka ba sa akin? Wala. Nagsusuporta ka ba sa pamilya ko? Wala. Anong ginawa mo sa buhay ko? Ha? Ginawa mo miserable. Halos hindi ka makapadala sa anak mo. Ano ba ginagawa mo sa akin? Okay. Sige, ma'am. Ngayon, sino magsusuporta sa akin? Babapakain sa anak ko. Makasingit naman po. Okay, sir, para maging fair tayo rito, sabi ni ma'am sa unang tanong ko kanina kung bakit ayaw niya sa iyo, nananakit ka raw. Ano yun, sir? Sinungaling. Bakit po nasabi niyo sinungaling? Sinungaling yan, sir, kasi kapag kinumpurta ko siya, sir, harap-harapan niya ko pinapahiya yun sa lalaki eh. May kausap yun sa foreigner. Sabi ko, ayan na naman ang sabi ko sa kanya. Ayan na naman sabi ko, parang harap-harapan mo kung ginagawang sabi ko sa kanya. Tapos napipikon yun siya. Napipikon yun, sir. Tapos tinatampay ako sa sa kung dito o kung dito man. At sino yung foreigner na kausap niya? Si yun, sir, sa Oman. Ba't daw niya kinakausap? Baka yan, baka kaibigan or dating amo. Boyfriend niya, sir. Boyfriend talaga. Anong lahi po? Ano yun? Pakistani yata yun? Ma'am, sino yung Pakistani? Ako ng Pilipinas. Yan ang grabe ka ng takano mo kay mama. Sabi ni mama sa'yo, andun mama ko ngayon sa pamilya mo. Tandaan mo yung ginagawa mo sa akin. Kahit ano pa, Reynald, ano pang gawin mo. Hindi ka na naawa sa akin. Anong gusto mo gawin? Ngayon wala na akong trabaho. Anong gagawin mo? Ha? Kaya magsuporta sa akin? Ha? Hindi. Kaya ka magsuporta? Sinira mo trabaho Hindi ko. tayo nagpunta dito. Hindi tayo nakaabot dito. Kung Ano nga? Hindi ko na alam gusto nga. mong gawin? Hindi Anong kayo gusto nagkasama mong ni gawin? Edwin. Ganito ba point mo? kasi ikaw ang pumupunta doon kay Edwin. Sumusulpot-sulpot ka doon. Sabi ni Edwin sa akin. Nagkwento si Edwin sa akin sa cellphone. Nagkwento siya. Kaya ipatawag ko siya eh. Okay. Huwag mong idamay lahat ng tao. Sobra-sobra ka. Kaya pag gusto ko si Edwin nandyan eh. May konversasyon kami ni Edwin. May konversasyon kami, dalawa. May konversasyon ka, ipakita mo. Nandito, naka-record na, Cleo. Naka-record na. Kaya nga, anong gusto mo? Pagkatapos dito, anong gusto mo? Anong gusto mo? Ngayon, pinahiya mo ko sa tao, pinahiya mo lahat, ginamay mo lahat, kinawalan ako ng trabaho. Anong gusto mo ngayon? Ha? Akala mo masosolve pa to? Akala mo maano pa ng pamilya mo to? Ha? Merong chat kayo kay Res.
Ito yung si Edwin, si Tapos Res. ang kausap po yata si Sir. Tama po ba? Yan po At yung conversation po Ito, nila. ma'am, tingnan niyo po ha, may conversation sa chat si Res aka Edwin o Edwin aka Res kay mister nyo. Ito po yun, no? Muntik na akong mapikot ng babaeng yan. Sabi po ni Edwin. Tapos sabi niya, pinsan niya daw ang naghatid sa kanya. So sinasabi niyo, pinsan niyo itong si mister. Dati pa akong nagdududa kasi never niya ako pinakilala sa kahit sino. Ayun po. Nagets niyo po, ma'am? Di ko alam na may asawa at anak pala yan. So yan, ma'am, maliwanag sa chat na kayo po ay nagsisinungaling kay Edwin. Sir, Nagpapanggap po kayong dalaga at itong si Sir, sinasabi niyo sa mga kaopisina niyo maging kay Edwin na pinsan niyo. Tama. Never ako nagsasabi ng ganyan, sir. Ang tinatanong ko sa kanya, sir, dinamay niya na lahat ng tao, nagawa-gawa siya. Ang dami niya ginagawang sir, mga ano yan, may mga... Ma'am, ganito na lang po. Stop niyo po muna yung pakikipag-ugnayan kay Edwin dahil kapag limbawa lumitaw kayo po ay buntis at kayo po ay nanganak at hindi po si mister ang tatay niyan, pagkakaalam ko, may kaso kayo niyan. So ngayon pa lamang, ma'am, kung aminin mo na, di mapag-usapan nyo lang to off-air at tapos na yung problema nyo. Diba? Tama ba, ma'am? Kaysa naman magalit kayo, para kayong Armalite dyan, baka naman bandang huli, ang balik ni Sir Granada, sabog-sabog ka. Siyempre, talong Armalite sa Granada. Di po ba? Okay? So ano ba talaga, ma'am? Ang pakay niya, sir, na pumunta siya sa inyo. Ma'am, ano ba talaga para alam ni Sir kung ano yung pwede niyang gawin, mali mo baka lumambot pa ito si Sir o pag Sir, paano kung Wala, sir. buntis siya at hindi ikaw yung tatay, anong gagawin mo? Halimbawa, buntis siya, hindi akong tatay. Opo. Iti pag-usapan namin, sir. Dalawa. Ayun. Usapan nyo. Opo. Dala sa maayos na usapan. Oo. Attorney Garrett, Yes po, Senator. Maganda. si Mrs. Buntis at kapag halimbawa nanganak si Mrs. lumitaw na hindi si Mr. ang tatay, meron bang may kaso kay Mrs.? Kung sila po ay kasal, Senator. Kasal sila? Kasal? Yes po, Senator. In this case po, meron po tayong makakaso na adultery because yung birth ng child na hindi po doon sa kanyang asawa is, yun na po yung best proof, Senator, that there was sexual contact with a man that is not her husband. Ayun. So in that case po, pwede po tayo mag-file ng adultery. Ma'am, nakikinig ka ba ng mabuti? Yes po, Ang sinasabi ngayon ni Sir, kapag halimbawa umamin kang buntis, mag-usap na lang kayo, tapos na yung kaso, end of story, magpakatawaran whatever man yon, amicable settlement. Ngayon kung magmamatigas ka, baka magdidemanda siya. Talaga, sir. Pagkimanda na siya kasi nandito na rin ako sa kakahiya na to. Pero ipoprove ko yan sa inyo. Okay, sige po. Ipoprove ko yan sa inyo. Sige. Sobra talagang pagano mo sa akin, Rinal. Okay, sige. Sige, ma'am, i-end ko na tong conversation. Sige, ma'am, magpapa-pregnancy test kayo, kaming bahala dyan, kaming gastos, and then paternity test, then let's see kung ano pong mangyari. Sige po. Okay, salamat po, ma'am, sa time na binigyan nyo sa amin. Magandang hapon po, ma'am Cleofe. Sir, punta na kayo dun sa Sige kabila. po. Ha?